Mas bumilis ang pagmahal ng presyo ng mga bilihin sa bansa nitong Marso. Nako! Bigas ang nakikitang may pinakamalaking tiraas sa presyo. Ang matindi, posibleng magmahal pa raw yan dahil sa El Nino. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Ayan, no? Ito dapat yung mga binibigyan mo ng magandang suwestyon. Mr. President, dapat ganiring gawin mo, ganire. Oh, para medyo umano tayo, ano nangyayari? Tuloy-tuloy ang pagtaas, ika nga, ng bilihin. Alam niyo ibig sabihin ng inflation? Para sa mga hindi nakakaalam, ano ba ibig sabihin ng inflation? Yung kakayanan ng tao na magbumili ng isang bagay. Kasi wala namang problema. Kunwari, halimbawa, bakit? Ito, halimbawa lang naman po ito. Kasi nag-uusap nga kami kanina tungkol sa Japan kasi may plano kaming uling bumalik ng Japan. Nag-uusap kami ng mga kagers tungkol sa Japan. Magkano ba yung presyo ng kape? 'Di ba? Sa Japan, ganito kamahal. Bakit dito sa atin mas mura? Isipin nyo to, parehong Starbucks yun. Pero bakit lintik ang mahal sa Japan? Bakit dito mas mababa? Anong ibig sabihin? Mas kalidad ba ang Starbucks sa Japan? Hindi naman po. Pareho lang yan eh. Isang kumpanya lang yan eh. Alam nyo kung bakit to? Kasi nga ho, mas may kakayanan ang mga Hapon na bumili ng mas mahal. Kaya okay lang kahit mahal. Di ba ho? Yung mga bilihin doon. Kaya nga, yung mga taga-ibang bansa, halimbawa Singapore, mga taga-Japan, taga-US, pag pumunta sila dito, namumurahan. Bakit to? Kasi nga ho, dahil mataas ho yung kanilang sahod. At ang atin naman po, pag pumunta tayo sa ibang bansa, namamahalan. Pero sa totoo lang, chipipay na ho sa kanila yun. Diba? Kaya nga, tuwing nagdo-Don Quixote kami, iniinsulto ko nito ni Jing Corpus, akala mo kung sinong mayaman eh. Bakit kayo bumibili dyan sa Don Quixote? Mumurahin lang yan. Pero sa amin, mahal na ho yun. Yun na ho yung pinakamahal. Di ba? Bakit to? Ibig lamang sabihin, yung purchasing power natin, mababa. Tapos, habang mababa, nananatiling mababa ang sahod, pababa ng pababa ang sahod, lintik. Pataas ng pataas ang presyo, lalo na ng bugas. Parehong may regular na trabaho ang mag-asawang sina Rick at Cha Audal na taga Mandaluyong. Sa hirap ng buhay dahil sa pinag-aral ng mga anak, nagtayo pa nga sila ng sari-sari store at naglalako ng merienda para pandagdag kita. Ang sarap nun, saba. Favorite ko yan, saba. Pero kahit sumasahod at may tindahan na, kinakapos pa rin daw sila minsan. Siyempre, yung sa pagkain, mga mamahalin yung bilihin na ngayon. Hindi na namin dati, yung 500, marami na ako nabibili. Ngayon talaga, sir, wala. Pag bumili na ako ng 1 kilong karne, wala na. Kunti na lang yung matitira. Ang problema nilang mag-asawa, ramdam din ng milyong-milyong Pilipino sa ngayon. Dati nga, yung naalala ko, yung panahon nung ako, nagpapagas ako, 2,000, full tank na yun. Grabe ngayon, ha? Ang full tank. Napapa-full tank ka talaga, eh. Grabe talaga ang presyo. Sabi ng Philippine Statistics Authority, bahagya ulit bumilis ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin nitong Marso. 3.7. Anong advice ni Gadon? Palitan ang political provision ng Pilipinas. 1% na yan kumpara sa 3.4% lamang noong Pebrero. Nako po, patay tayo dyan. Nito ay ang pagsipa ng presyo ng iba't ibang pagkain. Pagkain pa man din. Agrikultura. Food supplies. Sa bagay, madami naman pera yung mga kongresista natin, so sa buffet sila kumakain. Wala silang pakialam. Gaya na lamang ng bigas na posible pa raw lalong magmahal sa susunod na 3 buwan dahil sa epekto ng El Nino. Of course, yung problem natin talaga, yung problem nila, yung water. Doon sa mga may... Naku, mamahal pa yan, tubig at saka kuryente. Naku pa, patay tayo dyan. Kainit pa naman ngayon. Grabe yung ngayon, ha. As in, paglabas mo, pawis na kagad yung singit mo. Lalo na siguro si Boss Dadat, taka si Jay Guevara, paglabas niyan,
pawis na, singit niyang kagad. Oh, mga sim na yan. Di totoo, as in, ako, hapon na nga ako nagigising, pero pagka punta ko pa lang sa parking, pagpasok ko pa lang doon, pinapawisan na yung leki-leki ko. Access to irrigation, of course, sinasabi nila na okay yung production nila. Pero doon sa ibang areas naman na walang access. Grabe, mapait pa. Inaamoy pa yun, ginaganon pa. May mga nagre-report na may mga damages na sila unless there is really some intervention, no, na mangyayari sa market na biglang bababa yung presyo. Wala kaming nakikita sa ngayon. Bukod sa bigas, isa pang nagpalala sa inflation ay ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon. Yun! Gaya ng pagtaas ng singil sa petrolyo Yun! at pamasahe sa tricycle. Nako pa! Tumaas din ang presyo ng Tapos ang dami pa mga scammer na mga tricycle. Lalong-lalo na yung mga pedicab na mga adik sa Malate. Hanak ka ng weteng. Dami dyan. Naglipa na yung mga adik uli. Dati nabawasan na yan eh. Ngayon naglipa na uli. tinapay at mga sangkap nito. Nagmahal din daw ang presyo Sabi nito isa, anong malay mo maging 20 pesos na lang ang bigas after political provision? Itanong natin kay Gadon. Ihanda mo na, Boss Dada. Interview natin si Gadon. Kung magiging 20 pesos ba ang bigas pagka nagkaroon ng political provision, political change in our country. Bisyo sa mga restaurant at accommodation. Kabilang na yung gasto sa pagta-travel. Pero kung may tumaas, meron din namang nagmura. Ano Gaya yun? ng presyo ng isda, mantika, Oh. gulay at asukal. Oh. Ayan yan, puro asukal na lang kainin natin. Puro na lang ano. Ngayon, nananatiling pasok ang inflation ng bansa sa 2 to 4% na target ng gobyerno para sa taong 2024. Laks naman ha. Nagbabalita mula sa Frontline. Nako naman, sinasabi ko sa inyo, Ay, kasi ang tigas ng ulo ninyo eh. Sinasabi ko naman sa inyo, sino ba may kasalanan yan? Yung mga hirit ni Gadon. Sino ba kasi naglagay dyan sa tao na yan? Ay nako, alam mo buti pa kay Pangulong Duterte noon eh. Alam mo tinitingnan talaga eh. Siyempre alam mo hindi mo masasabing walang mga nagbibigay ng kahit sinong presidente, siyempre kinukonsidera pa rin nila yung mga tumulong sa kanila. Pero ang kinagandaan kasi kay Pangulong Duterte, maaring binibigyan ka ng unang titignan. Eto bang mga tumulong sa akin manalo, bigyan nga natin ng pagkakataon. Pero, titingnan muna kung ikaw ba ay talagang qualified. Alam nyo, ang daming ang nag-apply dun eh. Naalala ninyo? Yung tumulong sa kanya. Nag-apply na secretary ng Department of Agriculture. Alam niyang hindi karapat-dapat. Hindi niya pinayagan. Kahit malakas to. Ayaw niya. O di ba ganun ho yun eh. Ganun ho si Pangulong Duterte ngayon. Sobrang disappointment. Alam mo sa totoo lang, ang halatang-halata lahat ng inilagay puro political accommodation at hindi lang ho yun. Aside from political accommodation, yung pang mga politiko ang nilagay. Alam mo, yan ang pinakamasama sa lahat. Pag naglagay ka ng mga sekretaring politiko, ang mga sekretaring politiko, laging nasa utak niyan, after 6 years, kailangan sumikat ako. After 6 years, kailangan umangat ako para tatakbo ko kasi alam ko mawawala na ako sa serbisyo. Kaya kailangan may maipundar ako, magamit ko yung aking ahensya para gumanda pangalan ko at magkaroon ako ng pagtatanim sa mga tao. Ika nga, sa mga gobernor, sa mga mayor, natutulong sa akin sa eleksyon. Ganun ang nangyayari. Di ba ho? Political lang yan. Aspiration.
Kaya hindi talaga ako pabor sa mga politiko. Meron naman mga politiko magagaling. Okay? Na talaga namang they deserve it. Obvious naman, meron talagang track record. Pero meron naman talaga mga politikong wala. Di ba? Hindi, eto, imagine niyo na lang ha. Kita nyo si Robin. Ang lakas niyan. Grabe ho yan sa Pangulong Duterte. Isa yan sa hinahangaan. Nagkaroon ba ng posisyon? Kumandidato, oo. Pero nagkaroon ba ng posisyon? In-appoint ba ni Pangulong Duterte? Wala. Di ba? Kaya nga alam mo, yan yung mga bagay na maganda. Kasi una-una, aside from hindi naman opportunista din si Robin, talagang hindi naman ganun ang ating Pangulong Duterte. Ngayon. Ako may payo lang ako sa administrasyon na ito. Patahimikin nyo si Gadon. Bawat buka ng bibig niyan, sa inyo tatama. Hindi ako, walang biro ito Suggestion ko lang naman po ito. Patahimikin nyo si Gadon. Pag dumaldal yan, kayo ang kayo ang alam niyo yun, kayo ang tatamaan.